Hayaan po ninyo akong magpakilala. Itago niyo ako sa pangalang Boyet. At yung kapatid ko naman na kasama ko rin sa karanasang ito ay tawagin nating Manuel. Taga Romblon po kami at sa mga panahong ito ay pareho pa lang kaming nasa elementarya. Dahil hindi pumipirmi yung aming mga magulang sa aming bahay, madalas na dalawa lamang kami ni Manuel yung magkasama. Palibhasa, hapon na o gabi yung nanay at tatay nakakauwi. Minsan nga itulog na kaming magkapatid kapag nakauwi yung mga ito. Marunong naman kaming magluto. Dahil simula noong mga bata pa kami, tinuturuan naman kami ni nanay at tatay para asikasuhin yung aming mga sarili. Siyempre, yung mga hindi naman komplikadong luto. Nagtatrabaho kasi yung mga magulang namin sa kabilang baryo. Kaya't kailangan talaga naming tumayo sa aming sariling mga paa. Isang pagkakataon noon, inutusan ako ni tatay na manghingi ng langis na panghilot kay lolo. Ayon kasi dito, ay mainam daw yon na ihaplas sa kanyang likod. Dahil tiyak daw na mawawala yung pananakit ng kanyang katawan. Ginawa ko naman yung kanyang mga iniutos. At noon din mismo ay pumunta nga ako sa bahay ni lolo. Pagkarating ko doon, agaran kong sinabi kay lolo na humihingi yung tatay ko ng langis. Napatango naman si lolo noon at pumasok na sa kanyang kwarto para kumuha ng langis na hinihingi ni tatay. Nang maibigay na nga niya iyon sa akin, ay nagmadali akong makauwi. Hindi ko na nga nagawang tignan noon yung langis na nasa bote. Pero pagkarating ko sa aming bahay ay hindi ko na nga naabutan pa yung tatay ko. Dahil nakaalis na rin sila ni nanay. Minabuti ko na lamang na ilagay yung naturang langis sa may tapat ng bintana kung saan madali kong makita. Naging okay naman yung buong araw namin noon na magkapatid. Ginawa namin yung mga bagay na dapat naming gawin. Hanggang tuluyan na nga ring dumating yung hapon. Noong masiguro namin ni Manuel na wala na kaming gagawin ay doon lang kami naglaro. Lumabas nga kami ng bahay at saka tumungo sa iba pa naming mga kababata at sumali sa kanilang paglalaro. Naglaro kami noon hanggang sa unti-unti na ring dumilim yung paligid. At isa-isa na ring nag-uwian yung aming mga kalaro. Kalaunan, dalawa na lang kaming magkapatid yung naroroon. Kaya't naisipan na rin naming umuwi para kahit papano ay makapagpahinga rin kami. Hindi naman kami paggagalitan ng aming mga magulang noon dahil nagawa na rin namin yung mga gawaing bahay at sanay naman po kami na ganun nga yung nangyayari. Habang naglalakad kami pauwi sa aming bahay ay nakarinig kami ng mahinang igik ng baboy. Medyo masukal po kasi yung aming dinadaanan, kaya't hindi na nga namin nalaman kung saan nga ba naroroon yung naturang baboy. Naisipan pa namin ni Manuel noon na baka nakawala lang yon sa kanyang kulungan. Ngunit alam naming mahihirapan kaming mahuli yon, dahil nga mas malaki pa siguro sa amin yung naturang baboy. Dumiretso na lang kami sa aming pag-uwi, at nawala na rin noon sa aming isipan yung patungkol sa aming narinig. Nung nasa bahay na nga kami, nagpasya na lang din kaming magdala ng mga sinibakong panggatong sa loob ng aming bahay. At noong magawa na nga namin yon, noon lang po kami nagpahinga. Nakaupo ako noon sa may tapat ng aming bintana, kung saan banda ko ipinatong yung langis na ibinigay ni lolo. Ganon nga yung kalagayan naming dalawa ng aking kapatid noong may maulinigan akong mahinang pagigik ng baboy. Tinanong ko si Manuel kung naririnig rin ba niya yung aking naririnig. Pero agaran po itong napailing. Sinabi niya sa akin na wala naman siyang naririnig at baka guni-guni ko lang daw yon. Hindi naman ako naging kumbinsido dahil may narinig talaga akong pag-igik. Na kung hindi ako nagkakamali ay nasa labas lang din ng bahay. Ang kinababahala ko lamang noon ay baka nasundan kami ng baboy na aming narinig noong pauwi kami. At baka kung nagkukunwari lamang yon na baboy. Upang malaman kung may baboy nga sa labas ng bahay, nagpasya nga akong lumapit at tumingin sa may bintana. Sinipat ko ng maigi yung buong paligid. Ngunit dahil tuluyan na ngang dumilim yung paligid, ay wala akong gaanong makita at wala akong baboy na napansin na naroroon. Sa kadahilanang ito,
naisipan kong kumuha na lang muna ng flashlight. At yun nga yung aking gagamitin para makita ko yung labas ng bahay. Pero noong aalis na sana ako sa may tapat ng bintana, narinig kong parang may kung anong tumutulo. Napalingon ako sa langis at nakita kong umaapaw na pala yun. Nagmadali naman ako sa pagbukas nun at natakot akong baka sumabog pa nga yung naturang bote. Kahit na mainit yung bote, na hindi ko rin alam kung bakit, ay tiniis ko na lamang nang sa gayon ay mabuksan ko lamang ito. Mabuti na nga lang at agaran kong nakuha yung takip nun. At lalo na ngang kumulo yun at umapaw. Habang ganun nga yung sitwasyon, patuloy kong naririnig yung pag-igik ng baboy. At ng mga sandaling yon, ay medyo mas naging mahina na rin yon. At parang nasa tapat lang talaga ng aming dingding. Nagmadali namang tumayo yung aking kapatid. At pagkatapos ay lumapit sa akin. Sinabi niyang narinig rin daw niya yung pag-igik ng baboy, na kanina nga hindi niya naririnig. At malakas daw yung kanyang kutob, na baka aswang na pala yun. Dahil kahit sa murang edad, ay talagang alam na po namin yung mga ganong nilalang. Dahil madalas po yung pagkwentuhan sa aming lugar. Napatanong naman agad ako kung paano nga niya nasabi. Kaya't sinabi nga nito sa akin na nalaman niya sa kanyang mga kaibigan na kapag kumukulo raw yung langis na may kung anong orasyon, ay panigurado raw na merong aswang sa paligid. Napailing naman ako noon at sinabi kay Manuel na baka nagkakamali lang ito. Dahil ang hiningi kong langis kina lolo ay para panghilot ni tatay sa kanyang katawan. Pareho na lang kaming natahimik noon nang sa hindi namin inaasahan ay may narinig kaming malakas na kalabog sa aming pinto. Mabuti na nga lang at nakakandado rin po yon, kaya't hindi rin yon agad na mabubuksan, lalo na at meron namang susi yung aming mga magulang. Magtatanong pa sana si Manuel kung sino nga ba yung naroroon sa labas, pero agaran ko siyang pinigilan. Dahil baka kung hindi naman sina nanay at tata yon. Ginawa naman niya yung aking sinabi at minabuti niyang magmatsyag na lang din sa paligid. Makaraan yung ilang minuto, nakarinig kami ng boses ng aming mga magulang. At nawala rin yung mga pagkalabog sa pintuan. Pero parang may kung anong nag-uutos sa akin noon na wag na munang gumalaw. Napalingon pa ako noon sa bote ng langis at nakita kong patuloy yung umaapaw. Dahil doon, sinabi ko kay Manuel na wag na naming pagbuksan yon hanggat hindi kami sigurado kung sila nga ba yung aming mga magulang. At makaraan nga yung ilang minuto, ay natigil rin yung kanilang pagtatawag at muling napalitan ng magkakasunod na mga kalabog. Dahil patuloy pa rin kumukulo yung langis na nasa tapat ng bintana, nagpasya na nga akong pumunta sa kusina. Naisip ko noon na kumuha ng bawang at subukang itapon yon sa may tapat ng aming pintuan. May maliit na siwang kasi ng dingding namin na nasa bandang itaas ng pintuan. At doon ko nga nais padaanin yung bawang na aking itatapon. Pagkabalik ko ay nagpapatuloy pa rin yung mga kalabog. Marahan akong umakyat para maabot ko nga yung siwang sa may tapat ng pintuan. At pumatong na lang din ako sa kawayang bangko nang sa gayon ay hindi nga ako mahirapan. Bago ko pa man tuluyang isabo yung dinikdik na bawang sa labas ng bahay, sinubukan ko pang sumilip. Pero labis akong nagtaka nang wala naman akong nakita. Napakunot na lamang ako ng aking noo, gayong biglaan ding nawala yung pagkalabog sa pinto. Dahil doon ay hindi na nga ako nag-aksepa ng panahon noon at minabuti kong isaboy na roon yung dinikdik na bawang. Pagkatapos kong gawin yon, ay bumalik na rin ako sa aking kinauupuan at sakto namang nakabalik na ako nang makarinig na ako ng pagigik ng baboy sa may silong ng bahay. Gusto ko sanang sabuyan yon ng mainit na tubig, pero wala palang laman yung gamit naming termos. Sa kadahilanang ito, umakyat na lamang kami pareho ni Manuela sa bangko para hindi kami magawang abutin ng naturang aswang. Makalipas pa yung ilang minuto,
May narinig kaming malakas na pagmumura. Tinig yun ng aming ama, kaya't nakumbinsi kaming sila na nga yun ni nanay. Naisip pa namin noon na marahil ay nakita nga nila yung baboy na nasa ilalim ng silong. Ilang minuto pa yung nakaraan. Pumatok nga silang dalawa ni nanay, kaya't agaran ko na silang pinagbuksan. Nagtanong sa amin yung aming ina kung kamusta ba raw kami ni Manuel. At sa kadahilanang ito, sinabi ko na rin sa kanila yung nangyari. Sinabi naman ni tatay na nakita nga raw nila yung aswang na nag-aanyong baboy sa may silong ng bahay. Nalaman kaagad nilang aswang yon dahil nagliliwanag raw yung mata nito sa dilim. Pero nung makita raw ng aswang, napapalapit na si nanay at tatay. Nagmadali raw yun na umalis. Nang mga panahon yon, sinabi sa amin ni tatay na kumain na lang kami ng hapunan ng sa gayon ay makapagpahinga na rin kami. Sinabi pa niyang hindi na raw siguro babalik yung aswang na yon dahil may kasama na nga rin kami ni Manuel. Kumain na nga kami noon at habang kumakain ay naalala ni tatay yung patungkol sa langis na kanyang inutos sa akin. Hindi naman ako noon naglihim sa kanya at sinabi ko ngang kumukulo at umaapaw yon noong may aswang na umaaligid sa labas ng bahay. Napailing na lang din noon yung tatay ko at sinabi na baka nagkamali si lolo ng binigay. At yung langis na kumukulo kapag merong aswang yung kanyang naibigay. Dahil dito ay sinabi na lang din niya na siya na lamang yung manghihingi kay lolo. Nasa kalagitnaan na nga kami noon ng aming pagkain noong makarinig kami ng mahinang paghuni na parang tiktik. Alam kagad ni tatay na aswang yon, kaya't saglit nga siyang nagpaalam. Kumuha nga siya ng itak noon at saka inihanda yon. Sinabi pa niya na kapag tapos na raw siyang kumain ay bababa raw siya para tignan yung buong paligid. At pagkatapos nga po niyang kumain ay nagpasya nga siyang bumaba, dala yung kanyang itak. Naisip kong samahan yung tatay ko noon, pero pinigilan ako ng aking ina at baka raw kung ano pa yung mangyari. Noong makababa na nga yung tatay ko sa bahay, narinig naming napapamura ito sa labas ng bahay. May naririnig din kaming mga ingay noon ng pagtaga. Kaya't napadasal na lang po noon yung nanay ko. At makaraan pa yung ilang sandali, ay narinig na rin namin na parang may kung anong kinakalaban yung aming ama. Sinabihan na lang din kami ni nanay noon na ipagdasal yung kaligtasan ng tatay ko. Ginawa naman po namin yon. Hanggang sa natigilan rin kaming pareho nang may marinig kaming malakas na kalabog sa aming dingding. Kasunod po nun ay napamura ulit yung tatay ko hanggang sa maulinigan nga namin na parang papalayo na siya sa may tapat ng bahay. Makaraan yung ilang minuto ay pumasok rin yung tatay ko sa bahay na puno ng dugo yung kanyang damit. Ayon pa sa kanya ay nagawa raw niyang tagain yung aswang na yon, kaya't napuno raw ng dugo yung kanyang damit. Tumama pa nga raw yun sa may dingding noong nawalan siya ng balanse. Yun daw yung malakas na pagkalabog. Lalapitan pa sana raw ni tata yon para tuluyan ng patayin. Pero mabilis daw yung nakatakas sa kabila ng kanyang mga sugat. Hinabol pa nga niya yon hanggang doon sa may bandang likod ng bahay. Ngunit mabilis daw yung nakaalis. Sinabi pa ng aming ama na kung kilala lang daw niya yung aswang na yon, ay pupuntahan niya ito kinabukasan sa kanyang bahay ng sa gayon ay tuluyan raw itong mamatay. Dahil nga sa nangyari sa amin ni Manuel noon, hindi na kami nagpapaabot ng gabi kapag nakikipaglaro sa iba naming kababaryo. Natakot rin kaming baka sundan ulit kami ng aswang at kung ano pa nga yung kanyang gawin. Yung nangyari naman po ng gabing yon ay medyo kumalat rin po noon sa aming baryo. Dahilan kung bakit naging alerto rin po yung ibang mga tao sa baryo. Pero hindi na rin po nagparamdam pa sa amin ulit yon. Marahil ay alam na rin niya na delikado na nga siya kapag doon pa siya maghasik ulit ng lagim sa aming baryo. Lalo at naalerto na rin yung ibang mga kalalakihan at nagbabantay na tuwing gabi. Ito po yung naranasan namin ng kapatid ko. At dito ko na rin po ito tatapusin. Maraming salamat po sa lahat ng mga matyagang nakinig dito at paalam.
Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Mirasol. Taga rito sa Pampanga. At nais ko lang din sanang ibahagi sa inyo yung nangyari noon sa aking pinsan. Na itago na lang natin sa pangalang Dina. Halos ilang dekada na rin po yung nakaraan. Dahil ng mga panahong nangyari ito, ay mga dalaga pa lang po kami. 1 taon lang yung agwat namin ng pinsan kong ito. Kaya't bata pa lang ay malapit na yung loob namin sa isa't isa. Dahil bukod sa isang bubong lang kami kasama ng lola namin, madalas rin naming nagiging takbuhan yung isa't isa tuwing may kinakaharap kaming problema. Pero noong matapos kami ng aming elementarya, ay nagpasya nga yung mga magulang ni Dina na umalis sa aming probinsya upang makipagsapalaran sa Maynila. Dahil doon ay wala na ring nagawa yung aking pinsan, kung hindi yung sumama sa kanyang mga magulang. Kahit pa na ayaw niyang umalis noon sa bahay ng lola. Naging maayos naman yung kanilang buhay sa Maynila dahil nagkaroon ng trabaho yung kanyang mga magulang. Yun nga lang, minsanan lang sila kung makapagbakasyon sa aming probinsya. Gayong abala nga yung mga magulang ng aking pinsan sa kanilang pagtatrabaho. Noon din kasi ay hindi siya magawang payagan ng mga ito na umuwi ng mag-isa gayong bukod sa malayo. Inaalala rin ng kanyang mga magulang yung kapakanan niya sa biyahe lalo na at mag-isa lang ito. Nahihilo po kasi ito palagi kapag nagbabiyahe. Subalit sa paglipas ng mga taon, nang magdalaga na nga itong si Dina, sinubukan niyang magpaalam sa kanyang mga magulang na magbabakasyon sa aming probinsya. Mabuti na nga lang at pumayag yung mga magulang nito. Kaya't ganoon na lang din yung aking tuwa nang malamang magbabakasyon nga yung pinsan ko. Nang araw nga na darating na ito sa baryo, ako pa yung sumundo sa kanya sa bayan. Pagkakita pa lang namin sa isa't isa, ay nagyakapan na kaming dalawa. Mga 2 taon din kaming hindi nagkita noon. Nagpasya rin naman kaming umuwi kaagad at nang makapagpahinga ito. Lalo at syempre mahaba rin yung biyahe. Habang pauwi nga sa bahay namin ay nagsimula na kaming magkamustahan. Pagkarating namin, agad siyang sinalubong ni Lola. Habang nag-uusap naman sila ay inihanda ko na yung makakain ito. Nang araw na yon ay wala kaming ibang ginawa noon kung hindi yung magkwentuhan. Nagpahinga rin kinahapunan si Dina at sinabing kinabukasan naman daw kami maglilibot. Nang sumunod nga na araw, naging panay yung aming pagliliwaliw sa aming baryo. Pinuntahan namin ni Dina yung mga lugar na madalas rin naming puntahan noong hindi pa sila umaalis papuntang Maynila. Kitang-kita naman noon sa mukha ng pinsan ko na kinasabikan niya yung bawat lugar naming napupuntahan. Ayon pa nga rito, matagal din siyang nangulila sa buhay probinsya. Pinagsabihan ko na lamang siyang sulitin yung kanyang pagbabakasyon na agad naman po nitong sinangayunan. Pero kahit na ilang bahagi na nga ng aming baryo yung aming napupuntahan, hindi pa namin napupuntahan yung gubat na noon ay isa nga sa paborito naming puntahan. Niyaya nga niya akong puntahan yon. Ngunit tumanggi ako dito. Dinahilan ko na lamang na pagod na rin ako sa kalilibot namin, kaya't umuwi na lang muna kami sa bahay. Mabuti na nga lang at hindi naman po ito nagpumilit. Hindi ko kasi nasabi sa kanya noon na takot akong pumunta noon sa gubat na iyon. Medyo matagal ring hindi ako nakapasok doon gayong pinagbawalan nga ako ni Lola dahil delikado ng tumungo sa naturang kagubatan. Hindi na kasi ganong pinupuntahan ng mga tao yung gubat na iyon. At baka pinamamahayan na rin daw yung gubat na ito ng masasamang elemento. Sa kadahilan ng yon, minabuti ko na lamang na wag nang tumungo ron dahil wala rin namang masama kung sundin ko sila. Isa pa ay takot din akong baka kung ano yung mangyari sa akin kung sakaling pumasok ako roon ng mag-isa. Nagpatuloy nga yung pagtanggi ko noon kay Dina. Tuwing niyayaya nito akong tunguhin yung kagubatan. Noong una ay hindi nga ito nagtanong at nagpapatianod lang sa kung ano yung sinasabi ko.
Pero isang pagkakataon noon ay hindi na nga ito nakapagpigil sa kanyang sarili. Napatanong ito kung bakit parang ayaw kong pumunta sa gubat na yon upang mamasyal. Nagdadalawang isip akong sabihin noon kay Dina yung dahilan ko. At natakot rin akong ikwento sa kanya yung isang pagkakataon na nangyari noon sa loob ng gubat. Yun nga lang, dahil sa kanyang pangungulit, ay hindi ko na nga rin napigilan pa yung sarili ko noon na sabihin na sa kanya. Ikwento ko muna yung tungkol sa nangyari noon sa loob ng gubat na siyang ikinagulat rin po nito. Sinabi ko sa kanya yung tungkol sa isang katawan ng tao noon na natagpuan sa gubat na wala ng lamang loob. Marami yung nag-isip ng kung sino nga ba yung may kagagawa noon at marami yung nagsabi na baka aswang. Ngunit yung ilan ay baka mabangis lang daw na hayop. Dahil rin doon, kaya't ipinagbawal na yung pagpunta sa naturang gubat. Dagdag ko pa, dahil na rin sa takot ko, at pinagbabawalan din ni Lola ang magpunta roon, kaya tumatanggi ako sa kanya. Napatangu-tangu na lamang po yung pinsan ko noon, ngunit tila wala lang sa kanya yung mga sinabi ko. Patuloy niya akong kinukulit na pumunta kami sa gubat na yon. Marami kasi kaming masasayang alaala doon, lalo at doon kami palagi naglalaro noong kabataan namin. Pero patuloy pa rin akong tumatanggi. Ayaw ko rin kasing pareho kaming mapahama kung sakali mang may aswang doon o kahit ano pang masamang elemento o mababangis na mga hayop. Yun nga lang po, kahit nasabi ko na kay Dina yung dahilan kung bakit ayaw kong magtungo sa naturang kagubatan, hindi pa rin ito tumitigil sa pangungulit na pumunta raw kami doon kahit sandali lang. Tanggi pa rin ako ng tanggi sa kanya noon. Hanggang isang hapon, iniwan ko na muna yung pinsan ko dahil naligo lang ako. Matapos kong maligo, hinanap ko kaagad ito gayong wala na nga siya sa may sala. Naglibot pa ako sa loob at labas ng bahay, ngunit hindi ko talaga ito nakita. Natsyempo rin noong wala si Lola dahil may pinuntahan, kaya't ganoon na lang yung kaba ko noong sumagi sa isipan ko na baka nagpunta siya sa kagubatan ng walang kasama. Dahil doon, dali-dali akong lumabas ng bahay upang sundan si Dina. Patakbo nga akong nagpunta sa kagubatan. Ngunit bago pa man ako makarating doon, natanaw kong lumabas mula roon si Dina. Napailing na lang ako noon at mabilis siyang nilapitan. At nang makalapit na nga ako sa kanya, napansin kong tila nakatulala na ito habang naglalakad. Inis ko naman siyang pinagsabihan noon, pero wala po itong imik. Nagpatuloy lang siya sa kanyang paglalakad na animoy wala siya sa kanyang sarili. Hinawakan ko na lamang siya at hinila pa uwi sa bahay. Sumunod lang din po ito sa akin at hindi po ito nagsasalita. Nakaramdam na ako ng hindi maganda noon ngunit pilit kong winawaksi yun sa aking isipan. Nang makarating kami sa bahay, sakto ring nakauwi na rin si Lola. Nakita ko nitong hila-hila si Dina na noon ay parang wala pa rin sa wisyo. Napatanong si Lola kung bakit ko nga ba hinihila yung pinsan ko. Hindi ko naman nilihim kay Lola yung tungkol sa mga nangyari. Ganoon nga lang yung gulat nito nang sabihin kong nanggaling kami sa kagubatan. Nakitaan ko rin ang pangamba sa mukha ni Lola. Lalo na nga nang magtanong siya sa akin noon kung ano nga bang napansin ko. Tinugunan ko na lamang si Lola na tila wala ito sa kanyang sarili. Gayong tulala lang ito at hindi nagsasalita. Narinig kong napamura ng mahina yung lola ko noon. Minatsyaga namin noon si Dina hanggang sa gumabi. Pero tila walang pinagbago yung pinsan ko. Tulala pa rin ito at hindi na nga makausap gayong wala talaga itong imik. Kahit na paulit-ulit pa itong tinatanong kung ano nga bang nangyari sa kanya. Dahil sa pag-aalala at hindi magandang kutob ni Lola, nagpaalam siyang pupuntahan yung kakilala niyang manggagamot upang patignan si Dina. Malakas daw kasi yung kanyang kutob
na meron talagang nangyaring hindi maganda. Iniwan nga kami noon ni Lola at pag-alis nito, binantayan ko ng maigi yung pinsan ko. Pero iniwan ko siya ng saglit upang kumuha lang ng maiinom. Pero pagbalik ko ay wala na ito sa kanyang kinauupuan. Biglang bumilis yung tibok ng puso ko noon sa hindi ko malamang dahilan. Pinanindigan din ako ng balahibo at nakaramdam ng takot. Hinanap ko yung pinsan ko sa loob ng bahay. Ngunit wala ito. Kaya't lumabas na nga ako upang tignan yon. Hindi naman ako nabigo nang makita ko itong nakatayo sa hindi kalayuan. Nakatalikod ito kaya't mabilis ko itong nilapitan nang hindi man lang ito lumingon sa akin. Kahit ilang ulit ko na nga po itong tinawag. Nang ilang hakbang na lang yung layo ko sa kanya, nagulat ako nang bigla kong sinunggaban ito. Dahil hindi ko inaasahan yung kanyang ginawa, ay natumbang ako noon at napatihaya sa lupa. Dahil din doon, nakapaibabaw siya sa akin at halos maihi ako sa aking salawal nang makitang hindi na po yun yung pinsan ko. Isang maitim at mabalahibong nilalang na yung nakadagan sa akin ng mga sandaling yon. Dilaw yung kulay ng mga bilugan nitong mga mata. Hanggang napansin ko na lang na unti-unti yung nagiging kulay pula. Hindi ko rin maiwasan yung matakot dahil nakikita ko yung mga pangil nito habang naglalaway. Ilang pagkakataon kong tinawag noon yung pangalan ng pinsan ko at nagbabaka sakaling namamalikmata lamang ako. Pero nang maramdaman kong tila may matulis na bagay na nakatutok sa aking leeg, doon ko na nga napagtanto na talagang nasa panganib na nga ako. Narinig ko pang mahinang napahagikik yung nilalang. Dahil malamang nakikita nitong ako ay takot na. Walang ano-ano. Mas idiniin pa nga po niya ang kanyang kuko sa aking leg. Kaya't ramdam kong tila nasugatan na ako noon. Ininda ko po yun at nagsimulang sumigaw habang humihingi ng tulong. Mas dumi naman yung kanyang kuko sa aking leg. Kaya't napapaungol na rin ako dahil sa sakit na dulot nun. Sinubukan ko pang magpumiglas, ngunit masyado po itong malakas. Kaya't hindi ko na nga nagawang makaalis sa kanyang pagkakadagan. Ganon nga yung sitwasyon nang biglang sumigaw si Lola habang tumatakbo patungo sa kinaroroonan namin ng nilalang. May kasama rin ito na sa wari ko ay yung kaibigan niyang albularyo. Nang makita naman ng nilalang si na Lola, mabilis po itong tumayo at bahagyang lumayo sa akin. Sa takot ko na baka gawan pa nito ako ng masama. Kahit mahabdi yung aking leeg dahil medyo nasugatan yon, mabilis nga akong bumangon at sinalubong sila Lola. Nanatili naman yung nilalang sa kanyang kinatatayuan habang napapaangil. Nang makita nito yung dalang buntot ng pagi ng albularyong kasama ni Lola, galit po itong napaangil. Iwinasiwas naman ng manggagamot yung buntot ng pagi na hawak nito. Nilapitan nito yung nilalang at inihanda rin yung kanyang sarili. Sinubukan niyang gawing latigo yung kanyang hawak na buntot ng pagi. Ngunit nakakaiwas po yung nilalang noon. Mabilis yung galaw nito, kahit hindi na rin naman nasundan pa ni Lola. Tanging yung manggagamot lang nakakilala ni Lola ang nakakasunod sa galaw ng naturang aswang. Narinig na lamang namin yung mahihinang pagagikik ng nilalang at maging yung pagsigaw ng manggagamot habang tinatanong kung nasaan na nga ba yung pinsan ko. Habang nakikipaglaban yung albularyo sa aswang, kumuha naman si Lola ng asin at saka walang pagdadalawang isip na sinabo yon sa bahagi kung saan nga naglalaban yung dalawa. May napahiyaw noon kaya't batid ni Lola na natamaan nga yung aswang ng asin na isinaboy niya. At marahil dahil doon ay nawala nga sa focus yung aswang na yon, kaya't nagawa itong tamaan ng manggagamot. Natumba po ito sa lupa
kaya't mabilis itong nilatigo ng albularyo ng ilang pagkakataon. Tinanong pa ito kung saan nga yung aking pinsan hanggang may tinuro nga ito. Sa hindi kalayuan, nakita naming tumatakbo si Dinah habang sumisigaw. Sinalubong namin siya ni Lola habang naiwan naman yung aswang at yung manggagamot. Nang masiguro naming ligtas naman ito, minabuti na lang din ni Lola na pakawala na yung aswang. Pero hindi po namin inasahan noon na hindi ito pinakawala ng ganon-ganon lang ng albularyo. Pinulupot pa nga po nito yung buntot ng pagi sa leg ng aswang na yon. Tsaka niya ito sinugatan. Medyo marami pong sugat na ginawa yung albularyo noon. Pero pinakawalan pa rin po niya ito at binantaan na kapag bumalik at nagkita pa silang dalawa, ay hindi na nga niya ito bubuhayin pa. Dahil lang din kay Lola sa pagmamakaawa nito, kaya't pinagbigyan siya ng albularyo. Mabilis pong umalis noon yung aswang na yon, kaya't hindi na nga namin nalaman kung saan na ito nagtungo. Laking pasalamat na lang namin na nakauwi kaming ligtas noon. Ang sabi naman ng pinsan ko, nagulat na lang daw siya at biglang natauhan na nasa gitna na siya ng kagubatan. Hindi nga rin niya alam kung ano nga bang nangyari. Basta tumakbo lang din daw siya pabalik. Sa lalong madaling panahon, marahil ay may ginawang kung ano sa kanya yung aswang na yon. At nawala lang yung bisa nun. Noong nasakta na nga yung aswang dulot ng asin at ng latigong gawa sa buntot ng pagi. Mula po noon ay hindi na rin namin nakita pang muli yung aswang na yon. Mabuti na lang at merong nakatulong sa amin at hindi rin po nito nagawang kunin si Dinah. Dahil kung nagkataon, baka hindi na rin namin nakita pang muli yung pinsan kong ito. Dito ko na rin tatapusin yung kwentong ito. At maraming salamat sa lahat ng mga nakinig. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Lolo Baldo. Matanda na rin kasi ako. Dahil eksaktong 60 taong gulang na ako nitong Oktubre lang. Yung aking karanasan nga lang na ito ay nangyari pa noong ako ay mga 18 taong gulang pa lamang sa pagkakatanda ko. At ito ay nangyari sa Antique. Nakatira kami sa pinakadulong baryo ng isang bayan sa Antique na hindi ko napapangalanan pa. At baka makilala pa ako ng ibang nakikinig rin dito na medyo may mga edad na rin. Doon sa barangay hall dito sa baryo namin, narinig kong pinapakinggan ka ng mga tano doon eh. Kaya baka meron talagang makakilala sa akin. Nung mangyari ito, kakaunti pa lang yung mga bahay sa baryo namin. Karamihan pa maliliit lang, nagawa lang sa pawid at kawayan, o di kaya ay sa tabla. Isa na nga yung bahay namin doon, dahil yung bahay namin noong araw ay gawa lang talaga sa kawayan at pawid naman yung bubong. Maliit lang yon pero sakto naman sa aming pamilya. 2 lang kaming magkapatid, parehong lalaki, kaya 4 lang kami sa bahay kasama na yung mga magulang ko. Tawagin natin yung kapatid ko sa pangalang Lito. 2 taon lang yung agwat ko sa kanya at kasama ko rin siya sa kwarto. Katunayan ay kasama rin siya sa karanasang ito, kaya ako nga siya nabanggit. Nung medyo maliliit pa kami, lagi naming sinasabi kay tatay na sana ay magkaroon naman kami ng kapitbahay. Talagang wala kasi kaming kapitbahay noon, na kahit nasanay na rin kami, ay medyo mas okay pa rin sana kung meron ngang kahit isa man lang. Nitong mga 18 na nga lang ako, nung sa wakas ay magkaroon nga kami ng kapitbahay. Ang problema nga lang doon, 2 matandang mag-asawa naman yon, at ang kanilang anak na lalaki na medyo may edad na rin at meron pang problema sa pag-iisip. Mas maganda sana kung kaedad rin namin, para naman may makasama kami ng kapatid ko sa pangingisda o sa iba pang mga gawain tuwing walang pasok. Kahit kasi mahirap lang kami,
ginagapang naman ng mga magulang namin noon ang aming pag-aaral. Tawagin pala natin yung dalawang matanda sa pangalang Lolo Buloy at Lola Bining. Ang anak naman nila ay itago natin sa pangalang Andres. Siyempre, nagpagawa muna sila ng bahay. Mabilisan lang po yun. Niwala yatang 2 linggo. Dahil gawa lang naman din sa kawayan at pawid. Pagkatapos magawa yung bahay, diretso na rin sila sa pagtira doon dahil ayaw na raw nilang gumastos pa sa renta doon sa kanilang tinutuluyan sa bayan. Tumulong pa nga ako sa pagdiskarga ng kanilang mga gamit sa kanilang inarkilahang jeep. Biglang nagtanong sa akin si Lolo Buloy noon. Wala pala talaga kayong kapitbahay kung hindi kami dumating dito, no, iho? Sabi noon ni Lolo Buloy. Opo. Dulo na po kasi ito ng baryo. Kaya wala talagang may gustong tumira sa parting ito. Kayo po yung unang kapitbahay namin talaga. Wika ko naman sa kanya. Nagpasalamat pa si Lolo Buloy noon at pilit niya akong inaabutan ng pera sa tulong na ginawa ko. Pero syempre hindi ko tinanggap yon. Ako naman yung nagkusang tumulong kaya wala talagang kapalit yon. Tinitignan ko noon si Andres at pangiti-ngiti lang ito at nagsasalita ng mag-isa. Nung tapos na nga kami sa mga gamit nila, tumulong din naman ito sa paghahakot. Doon pa lang, alam ko na agad na merong kondisyon ito sa utak. Pero kahit ganon, mukha naman siyang mabait. May kalakihan yung katawan ni Andres at may katangkaran din ito. Pero kung tignan ko siya, hindi talaga ito yung tipo na mananakit ng kahit sino. Sa unang buwan nila, okay naman. Wala namang problema. At minsan ay nakikipag-usap din kami sa kanila. Nagtatrabaho yung tatay ko sa isang slaughterhouse. Ang may-ari noong araw ay supplier din ng karne sa mga karinderya sa bayan at pati rin sa Iloilo. Nakatabing probinsya lang nga rin namin. Habang itong dalawang matanda naman ay meron naman daw mga pensyon kung saan nga sila kumukuha ng kanilang mga pangangailangan. Isang araw, umuwi yung tatay ko na maraming dalang karne. Binigay daw ng kanilang amo. Medyo marami po yon, Sir Dan. Kaya sabi namin ay bibigyan na lang din namin si Lolo Buloy. Marami naman kasi talaga at madalas naman kaming nagkakarne noon. Kaya nananawa na rin kaming magpamilya. Hinati nga namin yon at binigay yung iba kila Lolo Buloy. Parang mas marami pa nga yung sa kanila Ako pa nga yung inutusan ng tatay namin noon at tuwang-tuwa sila noon nung ibinigay ko sa kanila yung karne. Yung kanilang anak lang yata na si Andres yung hindi natuwa. Na parang naiinis ito sa kanyang mga magulang base nga sa kanyang mga tingin sa kanila. Pagkatapos kong ibigay yung karne, ay umalis na rin ako. Bandang hapon na po ito Pagka-uwi ko, ang sabi ng tatay ko, malamang natuwa daw talaga ang mga bago naming kapitbahay. Lalo at marami yung binigay niya na baka abot pang araw sa sunod na araw. Na meron pa nga silang mauulam. Lalo at 3 lang din naman sila. Pagkatapos po nun ay medyo umulan pa nga sandali. Kaya nung medyo madilim na at nagluluto na yung nanay ko, sumilip yung tatay ko kung meron na bang umuusok sa kapitbahay na baka nagluluto na rin sila pero wala. Ang sabi ng tatay ko, naisip ko lang bigla, baka wala palang kahoy panggatong ang kapitbahay natin. Bagong lipat lang din pero bigyan muna natin para makapagluto sila. Sabi pa nga ng tatay ko noon. Lumabas nga ito para tanungin talaga mismo. Pero agad din naman siyang bumalik. Ang sabi nito, nakapagluto na raw sila. Nakapagtataka dahil wala naman silang lutuan pa sa loob. Kaya sa may labas talaga dapat sila magluluto.
At wala rin tayong napansing umuusok. Paano kaya nagluto yung mga yon? Sabi pa ng tatay ko na talagang nagtataka. Baka naman hindi lang natin napansin. Wika ko na lang noon. At pinabayaan na nga namin yon. Kinaumagahan, mga bandang 6:00 yata ng umaga, kumakatok si Andres sa bahay namin. Gising na kami ng tatay ko noon kaya pinagbuksan nga namin agad. Nagtatanong ito kung meron daw ba kaming ulam. Tawa pa ito ng tawa nung nagtanong siya dahil meron nga itong problema sa kanyang pag-iisip. Marami-rami yung karning ibinigay namin kahapon na. Naubos na ba ninyo yon? Tanong pa nga ng tatay ko. Biglang naging seryoso yung tono at sagot ni Andres noon. Inubos ng mga magulang ko. Hindi naman nila yun niluto eh. Kinain lang nila ng hilaw. Sabi pa nga ni Andres noon. Nagtinginan agad kami ng tatay ko. At may mga tanong pa sana kami. Kaso nga lang, bigla nang dumating si Lolo Buloy. Nako, narinig ko yun anak ah. Baka sabihin itong kapitbahay natin na hilaw na karne yung kinakain namin. Patunayan yan. Naiwan namin sa may papag yung karne na nasa supot. Nung lulutuin ang asana ng asawa ko, bigla yung kinuha ng aso at tinakbo. Kinuha ng aso? Sarili niyo po bang alaga na hindi lang namin napansin? Wala naman kasing napapadpad na aso dito eh. Sabi pa nga ng tatay ko. At medyo napaisip rin si Lolo Buloy bago siya nakapagsalita ng malinaw. Oo, kinuha talaga ng aso. Kulay itim pa nga eh. Sagot nga nito sabay nagpaalam ng aalis. O siya, sige. Uuwi na kami. Pagpasensyahan nyo na itong anak namin ah. Alam nyo naman siguro ang kondisyon nito. Sabi pa nga ni Lolo Buloy. Pagkaalis nila, nagtinginan lang kami ng tatay ko. Hindi siya nagsasabi ng totoo. May tinatago yung matandang yon. Halata sa kanyang mga kilos. Yung sinabi ng kanyang anak, baka yun talaga yung totoo. Isa pa, wala namang napapadpad na aso dito eh. At may kabigatan naman din yung supot dahil marami yung karne. Grabe naman kung nabitbit nga talaga yun ng aso. Baka may kalakihang aso din yon, pero malabo. Hindi siya nagsasabi ng totoo. Mukhang hindi karaniwang mga tao itong naging kapitbahay natin ah. Sabi pa nga ng tatay ko noon. Mamaya, magluluto tayo ng paksiw na bangus. Yun yung uulamin natin. Dadamihan ko yung bawang at luya. At bibigyan natin sila. Titignan lang natin kung kakainin ba nila. Sabi pa nga ng tatay ko. At yun nga yung aming ginawa. Bandang mga 5:00 na ng hapon. Nasa labas lang din ako ng bahay noon nung nakita kong lumabas nga yung tatay ko na merong dalang pinggan. Malamang, yun na nga yung ibibigay niya. Medyo lumapit ako at maraming ang nilagay na bawang at luya yung tatay ko. Binigay niya yon kay Lola Bining at Lolo Buloy. Nakita ko agad yung inis sa mga mukha nila na hindi talaga nila magawang itago nung nakita nila yung binigay ng tatay ko. Sa totoo lang, masarap nga yung paksiw kapag maraming bawang at luya, di ba? Kaya hindi ko rin sila maintindihan. Dinamihan ko talaga yung bawang at luya para masarap. Wala naman sigurong problema sa inyo, di ba? Mga aswang lang naman ang may problema sa ganyan eh. Biro pa nga ng tatay ko noon. Nahalatang meron ng konting pahaging. Ngumiti lang ng alanganin yung mag-asawa. Tinanggap naman nila yon at pumasok na rin agad sa kanilang bahay. Nung mga bandang 6:00 na, niyaya ko ng tatay ko na magbantay-bantay daw kami sa labas. Umikot kami papunta doon sa likod ng bahay nila Lolo Buloy. Umikot kami ng medyo nakadistansya para hindi nga halata. Madilim na rin noon eh.
At halos sabay lang sa pagdating namin sa likod ng kanilang bahay, meron ngang lumabas doon. Kaya napatago nga kami agad. Walang iba kundi si Lolo Buloy. At meron siyang dalang pinggan na alam naming yun na nga yung ulam na ibinigay ng tatay ko. Kitang-kita naming tinapon niya yon. Sumunod naman din palabas si Andres. Habang kami ay nakayuko lang sa hindi kalayuan at nagtatago sa isang puno. Bakit mo yun tinapon, Tay? Dahil ayaw nyo sa bawang at luya? Mga aswang kasi kayo. Sabi noon ni Andres na parang wala lang sa kanyang mga sinasabi. Pero halatang may alam din talaga ito. Ikaw kanina ka pa. Huwag mong sabihin yan kahit kanino, anak. Alam kong wala namang maniniwala halos sa'yo dahil sa kondisyon mo. Pero yung kapitbahay natin kanina, mukhang nagduda. Baka mabunyag pa yung lihim natin di ba nga kakalipat lang din natin. Halatang nagdududa yung kapitbahay natin Binigyan pa nga tayo ng ulam na maraming bawang at luya. Sabi pa nga ni Lolo Buloy na halatang nagalit ito sa ibinigay na ulam ng tatay ko at naghihinala na rin siya na nagdududa nga kami sa kanila. Anong gagawin mo sa kanila, Tay? Bibiktimahin mo yung isa sa kanila? Gaya nung ginawa mo sa kapitbahay natin doon sa dati nating tinitirhan. Sabi pa nga ni Andres noon na parang hindi niya alam kung gaano kabigat ang kanyang pinagsasabi. Depende mamaya. Sagot lang ng matanda. Galit yung tatay ko noon pero pinigilan ko siya. Pumasok na rin yung dalawa noon sa kanilang bahay at kami naman ay bumalik na nga rin sa bahay namin. Hindi ko akalaing may makukuha kaming impormasyon nung minanmanan namin sa kanila. Pagbalik namin, inihanda agad ng tatay ko ang mga itak. Meron din siyang buntot ng pagi. Lalo at nasa may dulo nga kami banda ng baryo na hindi rin talaga maiiwasan na may mga napapadpad din doon na kahina-hinalang mga bagay minsan kaya merong ganon yung tatay ko. Kinuha pa niya yon sa isang albularyo. Malamang pupunta yan dito mamaya kapag lumalim na ang gabi. Sabi pa ng tatay ko noon. Pero mga bandang 9:00, nagulat kami nung merong kumakatok. Si Andres. Kaya pinagbuksan nga namin. At ang sabi nito, mag-ingat daw kami sa mga magulang niya. Lalo na raw sa kanyang ama. Dahil mga aswang daw sila. At yung kapatid ko nga raw yung balak nitong biktimahin. Pagkatapos po nun, tumakbo na rin pabalik sa kanilang bahay si Andres. Na parang gusto lang nito kaming balaan sa mga mangyayari. Alam naming medyo baliw yon. Pero wala na rin kaming dahilan para hindi maniwala. Lalo at narinig na nga rin namin mismo sa bibig ni Lolo Buloy. Pagkatapos po nun, nagpatay na rin kami ng ilaw para kunwari ay matutulog na. Mga bandang 11:00, nung una kaming nakarinig ng mga kaluskos sa labas ng bahay. Siyempre, kinabahan noon yung kapatid ko dahil nalaman nga rin ito na siya yung pinupunterya. Ilang sandali pa ay merong tumalon na parang sumampa sa bubong ng bahay namin. Parang naghanap ng mapapasukan. Gumagapang yun ng sobrang marahan pero alam naming walang iba yon kundi yung aswang na si Lolo Buloy. Dali-daling lumabas ng bahay yung tatay ko noon. Merong dalang itak at buntot ng pagi. Ang plano ng tatay ko ay abangan niya sa pagbaba dahil wala naman siyang mapapasukan sa itaas maliban na lang kung sapilitan niyang wasakin ang pawid. Nagpahid pa ng uling yung tatay ko noon sa kanyang balat para hindi siya agad mapansin kung sakaling puntahan nga kami. Nakasilip lang kami sa bintana. Ilang sandali pa, Sir Dan, ay biglang merong tumalon pababa. At sakto pa talaga kung nasaan naroroon yung tatay ko.
sa labas mismo ng bintana ng kwarto namin ng kapatid ko. Alam ng tatay ko na doon ito pupunta. Dahil sinabi nga sa amin ni Andres na yung kapatid ko yung puntirya ng kanyang tatay. Doon na nga ito sinalubong ng tatay ko ng buntot ng pagi. Nung narinig naming merong tumalon pababa, ang sunod nga naming narinig ay ang mga paghataw na ng buntot ng pagi. Kumuha na ako ng sulo noon at lumabas. At inilawan ko pero hindi ko makilala yung mukha nun. Ibang-iba po yung itsura nun. Itim na itim pero nung hinataw ng tatay ko, doon na nga tumambad sa amin ang pamilyar na mukha. Si Lolo Buloy na nanghihina na. Kaya kinuha ko nga kay tatay yung itak at baka mapatay pa niya yon. Lumabas nga ng bahay si Lola Bining noon at tumakbo papunta doon. Galit na galit ito. Pero bago pa man siya makalapit, tinutukan ko rin siya ng itak. Ikaw pa ba, Lola Bining? Alam naming pareho kayong mag-asawa. Mga aswang kayo. Subukan mong tumulong at pati ikaw idadamay namin. Lakas loob ko pong sigaw noon. Kahit sa totoo lang, natatakot na rin po ako noon. Nandilisik yung mga mata ng matanda noon na parang gusto niyang tulungan ng kanyang asawa. Pero wala siyang ginawa. Lalo at alam niya na nabunyag na rin ang kanilang mga pagkatao. Paglabas nga ni Andres, doon naman agad niyang niyakap ang kanyang ama. Kaya napatigil yung tatay ko sa paghataw ng buntot ng pagi. Hinang-hina na ang matanda noon na kung tinuloy pa siguro ng tatay ko, ay baka mamatay na nga talaga ito. Kakaibang sakit daw kasi yung nararamdaman ng mga aswang sa bawat paghataw sa kanila ng buntot ng pagi. Inalalayan nga ni Andres ang kanyang ama pauwi sa kanilang bahay. Ang sabi ng tatay ko noon, kapag lumapit-lapit pa kayo ditong mag-asawa, papatayin ko kayo. Sabi pa ng tatay ko. Hindi kami nakatulog ng gabing yon. Ilang araw ko rin hindi nakitang lumalabas si Lolo Buloy noon. Samantalang kung normal na tao yon, baka agad namang nakarecover sa mga latay. Iba lang talaga ang epekto ng buntot ng pagi sa kanila. Mas malala yung sakit sa kanila. Yung nangyari po noon, kumuha ng mga tao sila Lolo Buloy para magbayanihan na ilipat ang kanilang bahay sa pinakadulo na nga talagang bahagi ng baryo namin. Yung tipong medyo malayo na nga ng konti sa bahay namin. Wala kaming mga pinagsabihan noon. Nanahimik na lang din kami dahil yun nga yung napag-usapan naming gawin. Mga 3 linggo po, nagulat kami sa balita na namatay raw si Lolo Buloy. At sa tingin namin, dahil pa rin sa nagawa ng tatay ko sa kanya na paghataw ng buntot ng pagi. Dahil talagang mangangayayat daw ang isang aswang kapag tinamaan ng ilang ulit ng buntot ng pagi. Lalo na nga yung gamit ng tatay ko na meron ding basbas ng isang albularyo. Hanggang sa pagkatapos po nun, umalis na rin sila Andres at ang kanyang nanay sa lugar namin. Huling pagkakataon na nakausap pa namin si Andres ay sa lamay ng kanyang ama, at bago daw namatay si Lolo Buloy, pinapasabi daw nito na patawarin sana namin siya sa muntik na niyang magawa sa pamilya namin. Siguro dito ko na rin tatapusin ang kwentong ito. Maraming salamat po, Sir Dan, at sa inyong lahat. Makaryo nga pala ng biliran. Nangyari ang kwentong ito noong dekada 90 pa. Mga panahong medyo bata-bata pa ako. May asawa na ako noon at meron na ring isang anak. Yung panganay po naming lalaki. Isa po ito sa mga naalala ko talagang mga panahon na sinusubok talaga kami ng pagkakataon ng asawa ko. Maraming pagsubok lang na dumating sa amin nang mangyari ito. Nakapagpatayo na kami ng bahay namin noon sa lupang akala talaga namin ay sa mga magulang ko. Binayaran na po nila yon at nabili. Nagkapirmahan na nga at lahat eh. Talagang nakompleto ng mga magulang ko ang napag-usapang bayad. Kaya nga malakas yung loob naming unti-unting magpatayo ng bahay na bato noon sa lupang yon eh.
Hindi naman purong bato talaga, pero sementado yung kalahati ng bahay namin. Dahil pinayagan naman kami ng nanay ko, kasi nga akala namin amin yon. Akala namin nabili na nga namin. Ang problema lang pala doon, naloko po pala kami. Dumating yung isang pamilya noon at sinabi po nila na nabili daw nila yung lupa, kaya papaalisin daw kami doon sa lupang yon. At wasakin na lang daw namin yung naipatayo naming bahay. Nagkagulo muna noon dahil nga sa nangyari. Hanggang sa magkalabasan na nga po kami ng mga papeles. At peke lang pala yung hawak namin. Yung taong nagbenta sa amin ay pinsan lang pala ng totoong may-ari ng lupa. At talagang niloko lang nga nito yung mga magulang ko. Alanganin pa rin kasi yung edad ko noon nung nagsimula yung bilhin nila nanay. Kaya wala rin akong kalamalam sa kung ano nga ba yung totoong nangyari. Nabigla na lang kaming lahat noon at naiyak. Lalo at yung taong nakatransaksyon po nila nanay ay wala na roon sa lugar namin. Wala na kaming balita kung saan yun nagpunta. At wala rin talaga kaming magagawa dahil binenta na nga ng tunay na may-ari yung lupa sa ibang tao. Hindi naman daw kasi niya alam na may nagpatayo na ng bahay doon dahil nasa Maynila pa nga siya. Umuwi lang din daw siya para magkabayaran na nga sila ng kanyang nakausap na bibili ng lupa. Hindi niya alam na pinakailaman pala ng kanyang pinsan yung kanyang lupa at gumamit pa nga ng mga peking dokumento. Wala naman kaming alam noon sa pasikot-sikot at wala din kaming pera, kaya wala kaming nagawa kundi ang umalis. Hindi na rin namin hinabol yung nanloko sa amin, lalo at wala rin kaming alam kung saan nga siya nagpunta. Ito yung dahilan kung bakit nagpatayo na lang kami ulit ng bahay. Gawa na lang sa kawayan at pawid. At talagang parang bahay kubo lang. Pinagtsagaan na lang namin. Kahit kurtina lang muna yung tinakip namin sa bintana. Dahil naubusan na rin talaga kami ng budget. Walang-wala din kami noon eh. Saktong-sakto lang din talaga sa pangkonsumo namin yung kinikita ko. Hindi naman pwedeng tumigil yung mundo namin dahil sa panlolokong ginawa sa pamilya ko doon sa lupa. Tuloy pa rin yung buhay hanggang sa lumipas nga yung mga araw at hindi pa rin namin napapagawa yung bintana at nagumpisa na nga yung kababalaghan. Panahon ng anis sa mga lupang sakahan noon sa lugar namin. Maliit na lupang sakahan lang yung sa tiyuhin ko, pero ako yung kinukontrata nito sa pag-aani ng mga palay. Mag-isa lang din ako doon, kaya inaabot din ako ng ilang araw sa pag-apas ng palay. Madaling araw pa lang umaalis na po ako. Dahil malayo-layo pa ang lalakarin ko para marating yung sakahan. Kapag nagantay pa kasi ako ng masasakyan, ay maabutan na talaga ako ng sikat ng araw. At mas matagal ko ngang matatapos yung trabaho. Mga 3:00 pa lang ng madaling araw, umaalis na po ako. Nung pangalawang araw ko na, sa pag-apas ng palay, mga ganong oras lang din po ako umalis. Mga 5 minuto na akong naglalakad noon. Nung mapansin ko na naiwan ko yung baon kong pagkain. Pinapabaunan kasi ako ng asawa ko noon na hinahanda na nga niya gabi pa lang. Kaya nagmadali akong balikan yon. Nung malapit na ako sa bahay namin, Sir Dan, mga ilang metro na lang, saktong-sakto talaga na narinig kong sumisigaw yung asawa ko. Halatang takot na takot. Kaya nagmadali akong pumasok agad sa bahay namin. Pagpasok ko nga ng kwarto, laking gulat ko sa aking nasaksihan. Dahil yung asawa ko, meron ng hawak na patalim habang buhat-buhat ang anak namin. At meron namang nilalang na nakapatong doon sa may bintana na parang gusto nang atakihin ang aking mag-ina. Nung makita ko yon, wala na pong pag-aalinlangan. Yung daladala kong karit na panggapas nga sa palay, agad ko pong kinuha at talagang papatayin ko yung aswang sa bintana.
Nung tumakbo na ako palapit sa kanya, mabilis po yung tumalon. Pero inabot ko ng bahagya ang kanyang isang paa. Nagawa ko pong sugatan yon, Sir Dan. Nanginginig ako sa takot at galit noon eh. Yung anyo kasi noon, talagang nakakatakot. Buti na lang at gising yung asawa ko dahil ginising ko nga siya bago nga ako umalis. Ang sabi ng asawa ko, kakaalis ko lang rin daw nung nakaamoy daw siya ng napakabaho. Tapos parang may naglalakad daw sa labas mismo ng bintana. Kaya yung patalim ko na nakasabit sa may dingding ng bahay, kinuha daw yun niya agad. Dahil abot naman nga niya iyon kahit nakahiga. At nung tumayo na raw siya para tignan, kamay daw agad na maitim yung nakita niya sa may bintana na parang aakyat na talaga mula sa labas. Hinahangin-hangin kasi yung kortina kaya nakita niya agad. At meron kaming pailaw sa kwarto na Petromax pa nga yung ginagamit namin noon, kaya naaninag rin talaga niya. Nung makita daw niya yon, binuhat niya agad ang aming anak. At laking gulat nga niya na pagkatapos niyang gawin yon, may biglang umakyat sa bintana ng kwarto at tuluyang hinawi yung kortina. Tumambad agad sa asawa ko yung nakakatakot na anyo ng aswang kaya napasigaw siya. Sigaw na siya ko namang narinig nung nasa tapat na mismo ako ng bahay namin dahil binalikan ko nga yung pagkain. Yung bintana kasi ng kwarto nakaharap sa may likod ng bahay kaya hindi ko nakita mula sa harap. Doon na raw niya agad tinutukan ng patalim yung nilalang. Kaya halata daw talaga na nag-alinlangan din ito na agad na umatake. Yun ay dahil yung patalim na ito na tinutukoy ko ay gawa rin po sa tanso. Bigay pa sa akin yun ng tatay ko. Nung lumipat nga kami ng bahay sa parting medyo nakadistansya na sa iba pang mga bahay sa lugar namin. Kung hindi ako bumalik para sa pagkain, malamang napahamak na po yung aking mag-ina. Yung ginawa ko noon, Sir Dan, inantay ko na lang na lumiwanag na. Tapos sinatid ko yung aking mag-ina sa bahay ng mga magulang ko bago ako dumiretso doon sa sakahan. Ang sabi ko po sa kanila, dadaanan ko na lang din sila sa aking pag-uwi para sabay na nga kaming umuwi ng bahay. Hindi ko nahayaang mag-isa ulit sila sa bahay namin kahit pa umaga. Kinakabahan lang talaga ako noon at baka bumalik pa yung hayop na iyon eh. Lalo at hindi naman nakamamatay yung sugat na nagawa ko sa kanyang paa. Malalim yon malamang dahil sa karit, pero hindi ako maniniwalang mamamatay ang isang aswang sa ganun lang. Kung itak lang sana yung hawak ko noon, baka nagawa ko pang putulin yung kanyang paa. Sa pagpunta ko sa palayan, may kakaiba akong napansin doon sa bahay na malapit sa sakahan ng tiyuhin ko. Tawagin natin ang may-ari ng bahay sa pangalang Mang Ray. Silip kasi ito ng silip mula sa kanyang bintana. Talagang napansin ko na yun eh. Kaya lumapit ako doon banda at tinanong ko nga siya kung anong kailangan niya sa akin. Pero tinaboy po nito ako. Nung lumapit naman ako sa kanilang bintana, napansin ko yung mga bakas ng dugo sa may labas lang mismo ng bintana. Damuhan kasi doon, kaya kitang-kita talaga yung mga dugo. Hindi ko agad sinabi yon at sumilip nga ako sa bintana habang paulit-ulit niyang sinasabi na umalis na nga ako. Doon ko nga agad napansin na may sugat siya sa kanyang paa. Sugat po yan ah. Na paano yan? Tanong ko noon. Pero naging weirdo na agad ang kilos ng matanda sa tanong ko na iyon. Pinagmumura niya ako agad. At parang galit talaga ito sa akin. Ako yung tipo ng tao na kapag may naisip, direkta kong sasabihin. Kaya sumagot ako. Diyan rin banda yung sugat ng aswang na umatake sa amin kaninang madaling araw eh. Baka ikaw pala yon, Mang Ray. Sabi ko nga noon. Dahil naisip ko agad na baka napansin nga niya na madaling araw pa lang akong dumadating doon sa sakahan. Kaya alam niyang walang kasama yung pamilya ko. At nung sinabi ko nga yon, Sir Dan,
Hindi po nakapagpigil si Mang Ray. Ang sabi po nito, gagantihan daw niya ako. Yun talaga yung narinig ko, na parang inamin na rin ito sa akin na siya nga yung tinutukoy ko. Nung marinig ko po yun, nag-init agad yung aking tenga. Talagang parang makakapatay na ako bigla ng aswang dahil sa aking narinig. Pinaghahamon ko siya noon at sinabihan kong tapusin na nga namin talaga. Doon na mismo sa kanyang bahay. Sigaw na ako ng sigaw noon at ganon din si Mang Ray, pero hindi siya lumalabas ng kanyang bahay. At yung nakapagtataka pa, hindi man lang niya tinatanggi ang sinasabi ko. Sa kaguluhang yon, at tinatadyak-tadyakan ko na yung kanyang bahay dahil sa galit. Nagtakbuhan na roon yung ibang mga tao sa kanilang narinig. Kasama na nga po doon yung tsuhin ko mismo. Inawat nila ako noon at ganon din si Mang Ray. Itong si Mang Ray na ito, wala na itong pamilya. Iniwan daw siya ng kanyang asawa at ng kanyang anak. Pagkatapos nga kaming awatin, doon na nga nagsalita ang iba pang mga taong malapit doon. Si Mang Ray daw talaga matagal nang pinaghihinalaan. Yun din daw ang dahilan, kaya iniwan siya ng kanyang pamilya. Kaya hindi na raw sila magtataka kung siya nga rin yung umatake sa amin. Lalo at nitong mga nakaraan daw, nakikita daw nila na parang hindi daw mapakalitong si Mang Ray at madalas rin daw umalis ng gabi. Isa pa, panahon din ng labong o tambo noon na talagang nangangati daw na makapangbiktima ang mga aswang. Yung nangyari po noon nung medyo kumalma na, pinuntahan po namin ulit si Mang Ray. Sinabihan namin siya na kung siya nga talaga yung nangatake sa amin, ay wag na niyang balakin pang ulitin yon sa kahit kanino para hindi kami magkagulo-gulo. Binantaan talaga ng ibang mga kalalakihan din si Mang Ray na palalayasin namin ito sa lugar kung hindi pa siya tumigil. Dahil marami na rin talagang nakakapansin sa kanyang mga kinikilos. Tahimik lang po ito noon at hindi man lang sumasagot. Kaya umalis na lang din kami. Pero lumipas po yung mga araw at mukhang natakot naman talaga si Mang Ray na gumawa na naman ulit ng kung anumang kababalaghan. Talagang kumalat na rin kasi ang kanyang pagkatao sa baryo namin. Pero ang hindi namin alam ay kung baka may ginagawa din siyang pangangaswang sa ibang baryo. Inayos ko na nga talaga yung bintana namin noon at naging mas maingat na rin po kami. Hanggang dito na lang din po ito at maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat, pati na rin sa ating narrator. Tawagin niyo akong Victor. Isa po akong doktor sa isang malaki at kilalang ospital nung mga panahong nangyari ito. Ang mga ilalahad ko sa kwento kong ito ay personal ko pong karanasan nung magkawang gawa kami sa isang liblib na lugar sa Negros. Matagal na panahon na yung nakaraan. Bilang isang doktor at alagad ng siyensya, syempre hindi ako naniniwala sa mga nilalang ng kababalaghan. At lahat ng mga bagay para sa akin ay may siyentipikong paliwanag. Pero nung maengkwentro ko nga yung isang pasyenteng aswang, dito na nga napanibago yung aking paniniwala. Matagal na panahon na yung nagdaan. Ang pinakamamahal kong asawa na hindi ko na lamang papangalanan ay sumakabilang buhay. Aminado po ako na yung pagkamatay ng asawa ko ay naging pinakamalaking dagok at hamon sa aking pagkatao. Halos masira po yung ulo ko noon dahil sa sobrang sakit na talagang labis ko nga pong dinamdam. Isa pa sa masakit ay hindi man lamang po kami nakabuo ng anak dahil na rin sa naging kondisyon ng aking asawa. Kaya naman ginugol ko na lamang yung aking sarili sa pagtatrabaho upang kahit papano ay malibang ako at makalimot sa problemang unti-unti at tahimik ko nang sinusolusyonan. Isang araw noon, pumunta sa bahay namin yung pinsan kong tawagin nating Art na nasa medical field rin po. Parang military doctor po ito. Kahit niya akong sumama na muna sa kanya sa isang liblib at agong probinsya sa Negros bilang doon nga siya naka-assign. Mag-unwind ka rin. Alam kong sariwa pa yung sakit dulot ng pagkamatay ng asawa mo.
Pero alalahanin mo rin yung sarili mo, lalo na't mag-isa ka lang sa buhay. Wika pa nga po nito. Ayaw ko man na sumama sa kanya, hindi nga nito ako tinantanan. Hanggang sa napapayag rin po nito ako. Mabuti na lang at hinayaan naman ako ng direktor ng ospital. Sa aking biglaang pagliban, marahil ay iniisip rin po nito yung aking kapakanan. Hindi na rin masama to. Siguro makakabuti rin sa akin to. Sambit ko pa sa sarili ko noon habang nag-e-empake na nga ng aking mga dalahin. Dahil sa military doctor nga po itong si Art, ay nakisabay rin lang kami sa kanyang mga tropa na patungong Negros, kung saan rin po na destino. At habang nasa biyahe kami, ay nakipagkwentuhan nga ako sa kanila para kahit papano ay malibang naman at maging pamatay na rin ang oras. Habang nagkakatuwaan nga kami, nagtanong yung isang sundalong kasama namin noon na siyang ikinagulat ko. Dok, naniniwala po ba kayo sa aswang? Tanong pa nga po nito. Aswang? Hindi ba't mga kwentong probinsya lamang yung mga ganyan? Produkto lang ng malilikot na imahinasyon ng mga taong nagsasabing totoo sila. Tama ba? Sagot ko pa nga po noon pabalik. Sa base na pupuntahan natin, Dok, may mga kwento tungkol sa ganong nilalang. Sumasalakay tuwing gabi at kumikitil ng buhay ng palihim para sa kanilang personal na konsumo. Paliwanag pa nga nung sundalo. Baka naman mga rebelde lang yung gumagawa nun at pinapalabas lamang ng mga aswang upang mailis yung tunay na mga nangyari o naganap. Wika ko naman po noon. Magsasalita pa nga sana yung ibang kasama niyang sundalo. Ngunit hindi na po yun natuloy dahil sa pagdating namin sa mismong base na aming titigilan. Tinapik-tapik ko pa nga po si Art noon upang gisingin at ipaalam na naroon na kami sa base militar. Matapos naming masiguro na naroon na nga yung lahat ng aming mga gamit at mga kailangan, pumasok na nga kami sa loob upang maipakilala nga ako ng pinsan ko sa commander ng baseng yon. Hindi ko na lamang siya papangalanan dahil wala rin naman siyang kinalaman sa kwentong ito. Sa isang maliit na klinik kami nagtungo noon ng pinsan ko upang doon naman ipakilala sa kanyang mga tauhan na nung mga panahon yon ay talagang abala sa pag-aasikaso sa mga sundalong sugatan mula ngayon sa isang engkwentro sa kabilang bayan. Matapos may pakilala ay dumiretso na nga muna kami sa barracks upang kahit papano ay makapagpahinga ng ilang mga sandali bago tumulong sa gawaing medikal. Nakatulog na nga po ako noon nung ginising ako ni Art, kasabay ng magkakasunod na tapik sa balikat. "Oh Art, bakit nakagaya ka na yata?" Tanong ko pa nga po sa kanya noon. Lumalala na raw yung enkwentro sa kabilang bayan eh. Kinakailangan ako doon upang manggamot. Hindi ka pwedeng sumama dahil delikado yung sitwasyon doon at baka madamay ka pa sa enkwentro. Mabuti pa't dito ka na muna upang dumulog sa ibang mga gawain. Pagpapaliwanag pa nga po nito. Tatlo kaming naroon sa klinika ng mga bandang 2:00 ng madaling araw nang makarinig ako ng komosyon sa may labas. Dali-dali kaming naglakad papunta doon upang alamin yung kaganapan. Sa gate ay nakita yung isang sundalo na buhat-buhat yung kanyang asawa. Tila ba may masamang nangyari sa kanya dahil kitang-kita ko sa gawi at kilos ng sundalo. Kaya naman bilang isang doktor, umiral sa akin yung tawag ng tungkulin at mabilis na hinawi yung kumpol ng mga tao na nakikiusisa. "Sir, dito may lapag yung asawa mo." Saad ko pa nga po noon sa sundalong may karga-karga sa babae. Matapos niyang may lapag sa harapan ko yung asawa nito, ay sinubukan kong pakalmahin yung sundalo habang inaasikaso ng mga kasama ko sa klinik yung asawa niya. "Ano bang nangyari dito?" Tanong ko pa sa humahagulgol na lalaki. Sasagot na rin sana ito sa akin nang tawagin nga ako ng isa sa mga kasamahan kong tumitingin sa asawa nito. "Dok, check niyo po siya." Saad pa nga ng nurse noon na nagbibipi na nga sa babae. Dali-dali nga akong lumapit sa babae kasama yung sundalo. At pinakinggan ko nga sa stethoscope yung pintig ng kanyang puso. Wala pang ilang sandali nang mapakunot nga yung aking noon ng mapagtanto na tila ba hindi normal yung bilis ng pagtibok nito. At sa pag-aakalang atakihin nga sa puso yung babae, inutusan ko nga yung isa sa mga kasama kong turukan siya ng pangpababa ng dugo. Matapos nga nito ay bahagyang bumagal yung tibok ng puso nito. Indikasyon na umeepekto naman yung gamot.
Sa pag-aakalang magiging maayos na rin yung lahat, ay ganoon na lamang yung gulat ko nang magsimulang mangisay ng ubod ng bilis yung babae. Para ba itong kinukuryente dahil sa lakas ng pagpupumiglas at labis na pangingisay? Nagtulong-tulong kaming tatlong magkakasama pati na nga yung asawa ng babaeng ito upang mapatigil nga ito sa kanyang pangingisay, ngunit halos matumba na nga ako sa aking kinatatayuan nang makita kong tila unti-unting napupunit yung balat na nakapalibot sa tiyan ng babae. Hanggang sa pati yung mismong laman niya ay parang nasusugatan na rin. "Dok, hindi to tao. Aswang to. Parang nagpapalit ng anyo." Saad pa noon ng isang kasamahan ko na labis kong ikinabigla. Sa totoo lang po, hindi ko alam yung gagawin ko ng mga sandaling yon. Dahil talagang nabigla ako sa lahat ng aking mga nakita. "Hawakan nyo! Hawakan nyo!" Nagmamadali ko pang sigaw doon sa asawa nito, na noon ay nag-aalala na rin kung bakit nagkakaganon yung kanyang asawa. Halos yakap na po naming tatlo yung babaeng yon, wag lamang mangyari yung parang pagpapalit nito ng anyo. Ang mister naman po nito ay mahigpit siyang hinahawakan dahil umaangil na po ito at labis na naglalaway. Umiiyak na rin po noon yung asawa nito, at sa puntong yon ay halo-halo na nga pong emosyon ko yung aking naramdaman. Hindi ko man hayagang pinapakita sa mga kasama ko upang hindi sila mag-alala. Grabe na rin talaga yung takot ko noon. Saan ka ba naman nakakita ng taong nagpapalit na nga sana ng anyo? Kahit anong siyensya po, hindi yun kayang ipaliwanag. Kaya kahit ako ay siyempre kinikilabutan na noon. Nang magkamalay nga yung asawa ng sundalo ay lalong nagkagulo dahil tinangka niyang kagatin yung isa sa mga kasamahan kong nakakapit sa kanyang tiyan. Mabuti na lamang at nagawa nga siyang pigilan ng sundalo upang hindi nga niya magawa yung pagsakmal nito. "Tapatin mo nga ako, sir. Aswang ba talaga tong asawa mo? Sabihin mo." Medyo galit ko na pong tanong noon. "Wala po akong alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya." Saad naman po nito. Nang makaramdam nga yung babae ng kaunting pagluwag sa aming pagkakapit dito, ay doon na nga siya gumawa ng aksyon. Nagpumiglas po talaga ito hanggang sa lahat kaming nakahawak sa kanya ay talagang nabitawan siya. Mabilis na lumabas noon yung mga kasamahan ko dahil sa matinding takot, at yung isa pa sa kanila ay sigaw na nga ng sigaw ng aswang. Dahil ano pang makahatak nga ito ng ibang osisero na taga-kampo. Nang magsipasok nga sa loob ng munting klinik yung ibang mga sundalo, na nagising na nga rin sa mga ingay at komosyon, ay siyang pagtakas naman po ng aswang na yon. Doon nga po ito dumaan sa may bintana at bigla na lang pong nawala sa aming paningin. Pero halos mabalot po kaming lahat ng matinding takot at panghihilakbot. Nang naririnig po namin ng malakas yung kanyang atungal. Hindi ko may paliwanag yung mismong tunog o ingay na nililikha nito. Pero may parte po akong naririnig na sobrang linaw na para bang kung anong hayop yung tunog. Agad na nagsipasok yung lahat. Mapasundalo pa nga po at yung ibang mga nasa klinik ay ganon din. Agaran kaming dumungaw sa labas ng pinto noon upang alamin sana yung sitwasyon. Ngunit isang karumal-dumal na itsura ng nilalang ang sa amin ay bumulaga. "Ayun ba? Ganun ba yung tunay na anyo ng aswang?" Takot ko pang tanong noon. Hindi ko po alam ng mga sandaling yon kung nakapagpalit na nga ba ito ng anyo. Ang nakikita lang po namin noon ay parang nakadapang tao na nagliliwanag yung mga mata. At angil po ito ng angil, na sa unang tingin pa lang ay talagang kikilabutan ka na. At dahil nga naalarma po yung ibang mga sundalong naroon, hindi na po sila nagdalawang isip noon at pinaputukan nga po nila yung nilalang. Dahil ano pang matakot po ito at mabilis na tumakas palayo. Sinubukan pang pigilan ng asawa nito na sundalo yung pagpapaputok ng kanyang mga kabaro. Pero huli na rin yung lahat dahil mabilis na rin nakatakas yung aswang sa karimlan. At kahit nawala na nga po ito doon, ay naniguro po talaga yung ilang mga sundalo noon na wala na munang lalabas hanggang makatiyak talaga sila na hindi babalik yung aswang upang muling manggambala.
Kinaumagahan po noon ay balitang-balita yung nangyari sa amin kagabi. At yung tungkol sa pasyenteng aswang na inakala namin nung una na normal lang. Inabutan pa nga ako ni Art noon sa may barracks na medyo tulala at hindi makatulog dahil pa rin sa kaba. Ikaw ba namang makasaksi at makaranas ng tungkol sa isang nilalang na kahit kailan ay hindi mo alam na totoo pala? Matapos ko nga pong mailahad yung tunay na mga naganap kagabi kay Art, ay napagdesisyonan na nga po namin noon na babalik na lang ako ng Maynila. Hindi naman po nito ako pinigilan dahil alam rin niya yung traumang dala ko. Kinabukasan ay ganoon na lang po yung gulat ng mga kasamahan ko sa trabaho doon sa pribadong ospital. Nang makita nila akong nag-duty, nagtanong po sila kung bakit hindi ko nang matinuloy yung bakasyon ko. Gayong aprobado naman yon. Sa totoo lang, ay nais ko na po silang sagutin noon. Pero paniniwalaan ba nila ako kung sabihin ko na nakaengkwentro kasi ako ng pasyenteng aswang kaya nasira nga yung aking bakasyon? Malamang ay hindi. Walang maniniwala. Kaya pinili ko na lang po noong manahimik at sinabi ko na lang na may mga nangyari lang na mahalaga kaya't hindi ko na tinuloy. Magmula po noon ay hindi naman naulit pa yung kahit na anong engkwentro sa mga ganong nilalang. Pero naniwala na po ako magmula ng araw na yon. Ito po yung kwento ko at sana'y nagustuhan po ng inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po sa inyong lahat.